Nakakulong na ang 27 suspect sa Davao City matapos mahuli sa aktong nagnanakaw ng mga copper cable wires ng isang telecommunications company sa MacArthur Highway Corner, Quimpo Boulevard, Davao City, bandang 1:00 ng madaling araw nitong Lunes, April 22. Nakuha sa mga suspect ang 20 kilo na copper cable wires at cutting materials tulad ng bolt cutter, lagari, hard hat at bara de cabra. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang L3 van at truck na kanilang getaway at storage vehicle. Bago pa nahuli ang mga suspect, marami nang natatanggap na reklamo ang mga pulis sa mga nawawalang cable wires o kable ng kuryente sa lungsod. Umabot na anya sa halos 1 milyong piso ang kanilang ninakaw na wires na kanilang binebenta naman sa junk shop o sinusunog muna ang copper wire. Kahapon, April 24, kinasuhan na ng theft ng korte sa Davao City ang mga suspect. Ayon sa Davao City Police, kabilang ang mga ito sa isang organisadong grupo. 13 sa mga nahuli ang mga taga Maynila. Posible rin na may ibang kasamahan pa sila. Organized group ito, ma'am, no? And then yung worth ng ninakaw nila, ma'am, is umabot ng milyones, ma'am, no? Based sa information and complaint received by the Davao City Police Office. Na nanakaw is caught in the act at yung iba is may hinawakan ng mga ninakaw ng mga wires. Depensa naman ng mga suspect, hindi raw nila alam na bawal ang kanilang ginagawang pagpuputol ng kable. Di naman po namin alam na nakaw yun, ma'am. Inibita lang po kami para magtrabaho dito. Wala po kaming plano, ma'am. Kakarga lang po namin tapos sasahuran po kami. Sila na pong bahala doon. Pull out daw po kami ng kable po. Doon daw po sa truck isasampa. May sumuway po nung una. Tapos nung sumuway po, yun na po, doon na po kami na wala po talaga po kaming alaman. 4 days pa lang po kami dito. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung anong grupo ang kinabibilangan ng mga suspect. Nananawagan naman ang Davao City PNP sa publiko na magsumbong sa pulis kung may alam sila mga nawawalang cable wires o kable ng kuryente. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon.